Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aawitan na pumupuri, sumasamba, at lumuluwalhati po sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 15 po sa ating mga himnaryo. Ngayo'y hanaping masika, araw ng pagliligtas kay Jesus. Ngayo'y tumawag, lumapit na
singawi ka ni Jesus. Kaya't ngayon ay pasako sa kanyang mga utos. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ayon siya'y hanapin. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Ang bukas ay mapanganib sa buhay na ang kilig. Kaligtasang ninanais, ngayon'y hanapin hilig. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Ang panahoy dumarating sa kanyang kawakasan. Iglesia ng Diyos na mahal, ngayon'y ating pasukan. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ngayon siya'y hanapin. Si Jesus hanapin, si Jesus ngayon din, ang kaligtasan natin. Huwag po nating ikakahiya ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Huling awit mga kapatid, numero 46 sa atin pong mga himnaryo. Huwag tayong mga balisa sa ating nakikita. Ang lahat ay nagbabalya, araw ay malapit na.
lahat ay magkaisa, ibandila ang aral niya, habang may panahon pa. O halina sa lubungin, si Kristo ay darating. Luha na di papahirin at di na maninimdim. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kaninang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, gayon din po ng aming mga minamahal na mga magulang. Panginoon, sa banal sakdal, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kami. Una na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California, sa lahat po ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po, sa iyong katotohanan, maging sa bawat tahanan ng mga lalaki at mga babaeng patuloy mo pong tinatawag, idinaragdag mo sa bilang ng iyong mga kaibigan, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa banal mong pangalang Kristo Jesus. Ipinaiilang lang namin sa iyo ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa maraming mga araw na nilipos mo po ang bawat isa sa amin ng buhay, kagalingan at mga kalakasan, at maging ang aming mga kabyak ng aming mga puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Salamat po na sila man ay hindi mo pinabayaan, wala kang binawian ng buhay sa sino man sa amin. Pinakain mo po kami dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Patuloy mo pa ring binubusog, inaaralan, tinuturuan, pinakakain, pinatitibay ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin,
Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong mga kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo, Panginoon, kung papaanong ginugol namin ang mga araw na nagdaan, kung kami nagkulang, nangagkasala, nakapag-isip, nakagawa, nakapagsalita ng maraming mga bagay na hindi alinsunod sa iyong banal na kaitaasan. Huwag mo po sanang gawing dahilan, Panginoon, upang sa gabing ito ay hindi mo po kami turuan at pangaralan. Huwag mo sanang gawing dahilan, Panginoon, upang hindi dumating sa amin ang lalong maraming mga katalinuhan at karunungan ng iyong kaharian sa langit. Patawarin mo po kaming mga magkakapatid, mga mag-aanak at mga magkakaibigan sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Ama, gamitin mo po sanang muli ang labi, bibig ng iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Tulungan mo po sana, Panginoon, na maging isang mabuting kasangkapan at sa gabing ito, bigyan mo nawa ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig na kung ito po'y mapakinggan ng lahat ng kinauukulan, tumubo sa kanilang mga kaibuturan, magtamo silang lahat ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, ang lahat ng ito, idinadalangin namin, isinasamo, na ibabasbas mo po at ibebendisyon sa aming lahat, maging sa bawat labas at loob ng aming mga tahanan, mga mumunting mga ari-ari ang patuloy mong ipinauutang sa amin. Ilalayo mo rin po, Panginoon, sa sunog, sa lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa lahat po ng mga nangakaumang nakapanganiban. Ama, ang lahat ng ito, idinadalangin namin, ipinakikiusap sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga iginagalang po naming mga tagapakinig, sa lahat nga po ng ating mga minamahal na mga kaibigan, sa ating mga kapatiran sa loob ng iglesia, na siyang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, sa mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa lahat ng ating sariling mga minamahal sa buhay, sa ating mga tahanan, tawagin na po natin ang ating mga kabiyak, ating mga anak, ating mga minamahal sa buhay at mga kasangbahay, at gayon din po wag nating kalilimutan ang ating mga Biblia o ang ating mga banal na kasulatan na ipinag-uutos ng Diyos pasimula pa po sa matandang tipan sa Isaias 34:16 na ating saliksikin sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Isa man ay hindi magkukulang, iniutos ng bibig ng Panginoon, pinisan, pinagsama-sama ng kanyang banal na Espiritu, at pinatunayan din po ng Panginoong Hesukristo sa San Juan Kapitulo 5 at versikulo 39, inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan, inaakala ninyo na doon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kaya nga po, maliban po sa Biblia, hindi po tayo makakasumpong ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kung hindi po natin babasahin ang Biblia, hindi po natin makikilala kung sino talaga ang ating Panginoong Hesukristo.
Kaya nga po sa araw at sa oras na ito, ngayon po ay Hunyo 11, 2015, Huwebes po. Atin na pong pasimulan ang ating banal na paksa. Buksan po natin ang aklat ng mga awit na isinulat ng Panginoon Diyos sa pagkasangkapan po kay Propeta David. Sa kanya pong 103, Kapitulo 103 at versikulo 2. Ito po ang ating paksa. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Purihin mo ang Panginoon. Ang nagsasalita po, ang lalaking si Propeta David. Inuutusan niya ang kanyang sariling kaluluwa, purihin mo ang Panginoon at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga mabubuting gawa. Meron po palang ipinaalaala si Propeta David sa mga tao na pupurihin lamang natin walang iba kung hindi ang Panginoon dahil po sa lahat ng kanyang mga mabubuting gawa. Dito po merong dalawang bahagi tayong pag-aaralan. Una po baga kung sino ang Panginoon. Alam po natin, lalo na nga po sa huling araw na ito, napakarami pong Panginoon. Ang mga tao, marami pong pinapanginoon. Alam na natin ang ibig kong tukuyin. At kalimitay nakikita natin maraming, sabihin na nating, iba't ibang mga relihiyon sa lupa. Kung sino-sino ang Panginoon nila na pinupuri. Meron pong tinatawag na mga tao, ang pinupuri nila yung larawan ng kanilang Diyos-Diyosan na si Buddha. Nilalagyan nila ng pabango, insenso, nilalagyan ng mga kwintas, at hinahandugan pa ng mga pagkain. Yun ang Panginoon nila, mga tagapakinig. Andyan si Confucius. Yung ibang mga tao, merong pinapanginoon na hinahandugan nila ng kanilang pananalangin, pagsamba, pagpupuri. Isang malaking bato na nanggaling daw po sa langit. Banal daw po yan. At ang iglesyang kinagisnan, tinatawag din nilang Panginoon si Birhen Maria, si Kalunsad, si Lorenzo Ruiz, ang mga papa sa Roma. Napakarami po. Nilalahat ko na, mga kapatid. May iba't ibang mga Panginoon ang mga tao. At numero 1 na nga po yung tinatawag na dollar bill. In God we trust. Yan salapi, Panginoon niya ng lahat ng tao, masasabi ko na. Sapagkat ang salapi ay panandata sa lahat ng pangangailangan. At kung bakit daw po pupurihin ng kaluluwa ni David ang Panginoon, dahil po sa tinatawag na maraming mabubuting gawa ng kanyang Panginoon na kanyang pupurihin. At maging sa Bibliang Ingles, King James Version, Original 1611 Version, Bless thee, Lord, O my soul. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, and forget not all His benefits. At huwag mong kalilimutan ang lahat ng kanyang pakinabang. Yung benefits po, pakinabang po yun sa tunay na pananalita nating mga Pilipino. Datapwat sa Tagalog na pagkakasalin, hindi naman nababago, gayon din naman, kalimutan, huwag mo ikang kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa.
Ano nga ba yung mabubuting gawa? Yun ang tinatawag na pakinabang, benefits. Ngayon, sino po baga ang Panginoon na tinutukoy ng ating paksa? Ito po ay napakagandang tanong dahil napakarami nga pong Panginoon ng mga tao. Lalo na ngayon, sa tambak ang mga pinapanginoon ng mga halos lahat ng relihiyon. Pati yung mga obispo, pinapanginoon niya ng mga membro. Tinatakot sila ng mga obispo at mga leader nila na kapag hiwalay kayo sa Diyos o sa paghiwalay kayo sa pamamahala ng inyong obispo, impyerno kayo. Mga tagapakinig. Kaya nga, yan bang mga taong yan po baga naaalinsunod sa itinuturo ng banal na kasulatan. Para wag tayong maligaw, atin pong itanong sa Diyos sa banal na kasulatan, Panginoon, sino po baga ikaw? Buksan natin ang Jeremias 32:27. At ilan nga po baga ang Panginoon? Basahin natin. Jeremias 32:27. Ganito po ang pagpapaliwanag. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. Ang Panginoon, siya po ang Diyos ng lahat na tao. Sa makatwid dito po, wala pong taong makaliligtas. Ang lahat ng tao, ang ibig ipakilala ni Propeta Jeremias, nasasakop ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ang wika pa niya, may anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ako ang Diyos. Ang Diyos ang Panginoon. Ang Diyos ng lahat na tao. Sa makatwid, dito'y ipinakikilala sa matuwid at tinatawag na katotohanan ng pananalita. Ano man ang relihiyon ng tao, Buddhist ka man, Shintoist ka man, ikaw man ay Muslim, ikaw man ay Kristiyano, ikaw man ay Katoliko, ikaw man ay Protestante, tayong lahat nasa ilalim po ng isang Panginoon, pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala pong imposible sa Kanya. Ngayon, ayon po sa banal na kasulatan, papaano natin makikilala kung sino nga po baga ang Diyos na ito, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat? Buksan po natin ang Exodus sa Kapitulo 3, versikulo 14. Ito po ang tagpo na inuutusan ng Diyos ang lalaking si Moses na pumaroon kay Paraon sa Ehipto at kausapin ang kanyang mga anak o ang kanyang bayan na mga Israelita na noon ay nakabilanggo sa kapangyarihan ni Paraon sa loob ng 400 taon. Ano po ang ating mababasa sa 3:14 ng Exodus tungkol sa kung sino ang Panginoon na Diyos ng lahat ng tao? Basahin po natin. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa anak ni Israel, isinugo ako sa inyo ni ako nga. Sapagkat tinanong ni Moses ang Panginoon Diyos, Panginoon, susuguin mo ako sa iyong bayan sa Ehipto. Kung tanungin nila kung sino ang Diyos na nagsugo sa akin, ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa kanila, isinugo ako sa inyo, yaong ako nga. Sinugo ako sa inyo, inulit pa, ni ako nga. Sa makatwid, yun pala ang tinatawag na pangalan ng Diyos. Ngayon, itong salitang ako nga, baka hindi siya lubos na maunawaan ng mga Israelita na mga anak ng Diyos.
Papaano naman niliwanag ng Diyos kung sino itong ako, yaong ako nga? Sa 3:15, sa ibaba ng Exodus po. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, yung nag-iisang makapangyarihan sa lahat na Panginoon, no? Ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Israel, ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakai kailanman. At ito yung pangalang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, siya yaong ako nga, ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. At kung paano nga po tinawag pa at ipinakilala ng Diyos yung Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac, nagpakilala rin ang Diyos sa kanila sa tawag na Yahweh. Kaya po yung mga Hudyo, ang kanilang dinidiyos, ang pangalan ay ang Jehovah o Yahweh. At yung Jehovah po o Yahweh, sa English, ang ibig lamang pong sabihin ay Diyos, D-I-O-S, Diyos. At maging sa wikang Tagalog, ang Diyos ng mga Pilipino, sa wikang Tagalog, walang iba kung hindi ang Bathala. Sapagkat yung Bathala, mga kapatid, ang ibig lang ipakilala, Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Sa mga tweet dito, maliwanag po na kung bagaman ang iba't ibang lahi, iba't ibang bansa, iba't ibang paniniwala o mga relihiyon at mga iglesia sa lupa, meron silang kani-kanilang tawag na dinidiyos nila sa banal na kasulatan. Yung iisang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, para lubos mong makilala, mga kapatid, kailangan kilalanin mo ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, o ang Diyos ng bansa ng Israel. Bakit nga po binigyan diin ng Diyos kay Moses? Nasabihin nga sa Israel, maging kay Paraon, sabihin mo rin kay Paraon, sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay isinugo sa iyo ng Diyos ng aking mga magulang, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob. Palayain mo ang kanyang bayan, ang wika ng Diyos. At alam natin, hindi nga pinakinggan ni Paraon, pagkatapos lamang ng kung ilang mga salot, pagkatapos ng ika-10 salot na pumatay ng kanyang sariling anak, kaya lamang niya kinilala na yun nga pala ang tunay na Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Bakit pinagbibigyan diinan ng Diyos kay Moses na ipakilala ang pangalan na ng Panginoon, na siya ang Diyos ng kanyang mga magulang? 45:5 ng Isaias, ganito po ang pagpapaliwanag ng Diyos. Ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin walang Diyos. Diyos. Ako ang Panginoon. Nag-iisa lang ang Panginoon. Ito rin ang Panginoon ni Propeta David, na siyang pinakapaksa natin sa awit 103:2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Iisa ang Diyos, walang iba maliban sa Kanya. At sa 45:6, bakit nga po baga? Kailangan yun lang Diyos ni David, na siyang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, o Diyos ng mga Israelita na kinikilalang siya nga o ako nga at tinatawag na Jehovah, ang dapat nating papurihan, sambahin at luwalhatiin. 45:6, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin, ako ang Panginoon at wala nang iba.
Ayan po, ito ibig ng Diyos na maintindihan at maunawaan natin, wala pong ibang Diyos maliban sa Kanya. At ito po ay itinuturo sa atin sa huling araw para tayo po, kung tayo ay nabihag ng ibang Panginoon, ng ibang Diyos, nang dahil nga po sa marami nga po na dumating na mga bulaang propeta, sa Mateo 24:5, mag-ingat tayo sapagkat ang wika ng Panginoong Jesucristo, maraming magsisidating sa inyo na mga bulaang Kristo at magsasabing ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, nasa amin ang Panginoon, nasa amin ang Diyos. Mag-ingat kayo sapagkat marami ang ililigaw nila at kung baga maaari, ililigaw nila pati kayo na mga hinihirang ng Diyos. Ngayon, ayon din po kay Propeta David, bakit po baga naman kanyang inuutusan ang kanyang sariling kaluluwa na purihin? Pag sinasabing purihin, mga kapatid, luluwalhatiin at sasambahin, paglilingkuran. Kaya nga, kung inyong napupuna sa mga pananalangin ng inyong mga lingkod sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Diyos na pinapupurihan po namin, wala pong iba kung hindi yung naririnig ninyo na ikaw po ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Kung bakit po mga magulang at mga kapatid, napakaraming nga pong Panginoon na pinaglilingkuran ng mga tao at sa Iglesia ng Diyos kay Kristo, Jesus po lamang. Matitiyak ninyo na mga kapatid at mga magulang, wala kaming ipinakikilalang ibang Diyos sa inyo. Maliban po sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang iba pong mga Diyos na kinikilala ng lahat ng relihiyon. Yan po ay mga Diyos-Diyosan, mga kapatid namin at mga magulang. Nakita ninyo ang sinabi ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, Kapitulo 5, versikulo 21, mga anak, mag-ingat kayo. Ang wika ni San Juan, sa mga Diyos-Diyosan. Napakarami nga pong mga Diyos-Diyosan May mga Diyos na matagal nang patay. May mga Diyos na hanggang ngayon buhay pa pero dinidiyos sa tinatawag ng mga santo at mga banal, yung mga papa sa Roma o yung mga obispo. Namatay na yung tinatawag na pinakaunang obispo, inihalili yung anak, namatay yung anak, ngayon naman yung apo. At yun naman ang pinapanginoon nila. Pag sinabi ng sugong anghel nila, nakaw, mga kapatid, pag sinabi ng sugong anghel, magbigay ka ng ikapo, at pag hindi ka nagbigay ng ikapo, sa impyerno ka, at ang pangalan mo tuwing araw ng linggo nakasulat sa dinding ng kapilya, may utang ka sa kanila. Mga tagapakinig at mga magulang. Ngayon, ano ang tinatawag nga po ayon kay David? Na dahilan kung bakit inuutusan niya ang kanyang kaluluwa na paglilingkuran lamang, luluwalhatiin at pupurihin ang nag-iisang Panginoong Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. Aklat ng mga awit, Kapitulo 115 at versikulo 4. Ito po, ano nga po ang pagpapatunay ayon mismo sa bibig ng Diyos na lumabas kay Propeta David na talagang maraming Diyos, mga tagapakinig at ayaw ng Diyos na tayo na iilan-ilan na mga tupa na nakakakilala sa Kanya, baka madaya tayo nitong mga bulaang iglesia at mga bulaang propetang ito. 115:4. Ang wika ni Propeta David na nagpapatunay na ang sanglibutan talagang maraming mga ibang Diyos. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Ito po, kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Ang tinutukoy dito ni Propeta David, yung mga relihiyon na labas ng bayan ng Israel ng kanyang panahon. Ibig ko po na maunawaan natin, ang banal na kasulatan, hindi po ito para sa lahat ng relihiyon.
ito po'y napasulat ang matandang tipan para nga po sa angkan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ng mga Israelita na siyang nagmula naman kay Jacob na 12 angkan na hanggang ng kapanahunan nga po ng mga hari na si David na ang naghahari sa bansa ng Israel pagkatapos na ibagsak ng Diyos si Saul sa kanyang kalikuan, inihalili ang pangalawang hari na si David. Ito nga po ang nagsasalita ngayon sa ating paksa. Purihin mo ang kaluluwa ko. Purihin mo kaluluwa ko ang Panginoon. Kung sino nga po yung Panginoon, nag-iisang Panginoon Diyos, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ng bansa ng Israel, hindi kailangan na ang mga Israelita ng kapanahunan ng bansa ng Israel sa matandang tipan ay maglingkod sa ibang mga Diyos-Diyosan o Diyos. Ang wika ni Propeta David 115:4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. At totoo po naman yan. Hanggang ngayon nga po nangyayari yan eh. Hindi ba malimi tayong makabalita? Yung mga santo, yung mga santa na ginawa sa pilak ginto, ang wika ninakaw daw sa loob ng katedral, ninakaw sa kanilang mga simbahan. Kailan lang may nabalita na naman. Hindi ba? Iyari ng ginto at pilak. Bakit nanakawin kung yun hindi ginto at pilak? Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, pupunta sa simbahan, makikita, ginto at pilak pala yung Santo Niño at Birhen Maria nila. Di nanakawin para meron silang maipambili ng kabuhayan o ng pagkain. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. At sa 115, 5 hanggang 6 at 7, babasahin ko po ng diretso para tayo po ay lubos na maliwanagan. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sila may mga bibig. Sino po? Yung Diyos-Diyosan na ginawa sa pilak at ginto. Sila ay may mga bibig, ngunit hindi sila nangakapagsasalita. Mga mata meron sila, ngunit hindi sila nangakakakita. May mga tenga, hindi nakakarinig. May mga ilong. Talaga namang yung larawan ni Birhen Maria, di ba may ilong? Tangos-tangos nga. Yung mga santo nila, mga tagapakinig. Maging si Buddha, si Confucius. May mga ilong yan, may mga tenga, larawan ng tao. May mga tenga. Hindi sila nakakarinig. May mga mata, hindi nakakakita. May ilong. Hindi sila nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa, meron sila, ngunit hindi sila nakakakalakad. Ni nakakapagsasalita man sila sa kanilang mga ngalangala. At sa 115:8, ang nagsisigawa sa kanila, magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ayan. Napakarami pong Panginoon eh. Maraming Diyos ang mga tao. Nako, lalo na nga po yung simbahang Katoliko. Alam naman ninyo, kung babasahin natin ang kasaysayan ng Imperyo ng Roma, ng pinapag-isa na ni Constantino, the joining of the church and the state nang gawin na ni Emperador Constantino, na itong tinatawag na Kristyanismo ay gagawin na nilang opisyal at legal na relihiyon ng Imperyo ng Roma. Yan nga po ikinalat sa buong mundo. Sa tuwing meron silang nakukubkob na kaharian, mga tagapakinig, halimbawa, nakuha nila ang Pilipinas, yung mga Diyos-Diyosan ng mga Pilipino, ginagawa rin nilang santo, yung mga anito natin. Basahin ninyo, makinig kayo at magbasa kayo ng kasaysayan ng mga lihim ng simbahang Katoliko. Pati yung tinatawag na rosaryo, alam ba ninyo kung saan nakuha ng mga Katoliko yan? Sa mga Buddhist at sa mga Muslim. Sila po'y nagro-rosaryo rin. Magbasa kayo at mag-aral kayo, magsaliksik kayo. At lahat po ng mga bagay na yan, wala po sa banal na kasulatan. At sa katotohanan nga po, sa 2 tapyas na bato, ang lahat ng bagay na hindi
hindi kasama sa ipinag-uutos ng Diyos, karumal-dumal sa Panginoon Diyos. Sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1, unang-unang utos huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng ibang Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Panginoon. Iisa lang ang Panginoon. Tapos kayo namang mga relihiyon, meron kayong sarili ninyong mga Diyos. Huwag kayong gagawa ng larawan tulad ng nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Huwag niyo silang luluhuran, huwag ninyo silang paglilingkuran. Ano naman ang ginawa ninyo? Yan nga, yung mga larawan, pati mga hayop, kung ano-ano. Tulad nga po ng sinasabi ng pasyon na mga paring Katoliko mismo nagsabi, napakasama po ang sumasamba sa mga larawan. Bakit po? Ayon sa mga pare, lalong dakila ang sala nitong mga anak ni Eva. Anaki ang idolatreya, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Amen. Basahin ninyo, kayong mga Katolikong nakikinig, ang tinatawag na Pasyon Kandaba at Pasyon Genesis na isinulat ng inyong mga pare. Makikita ninyo yan, napakalaking kasalanan, lalong dakila ang sala, superlative. Bakit nga po? Ang wika nga po sa Apokalipsis 21:8, ang sumasamba sa mga larawan ng mga idolo, mga Diyos-Diyosan, itatapon sa impyerno. Basahin ninyo Apokalipsis 21:8. At huwag kayong magagalit sa amin. Hindi kami naninira. Bakit namin kayo sisiraan? Ano bang magiging pakinabang namin kung siraan namin kayo? Di wala. Tinutulungan pa nga namin kayo. Idinadalangin namin sa Diyos, buksan ninyo sa amin ang mata ng inyong mga puso para maalis din ang inyong mga kaluluwa sa impyerno o sa sumpa ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, ayon nga sa lalaking si Propeta David, bakit nga inuutusan niya ang kanyang kaluluwa na purihin ang nag-iisa na Panginoon Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at hindi ang mga tao. 115:1 ng awit. Huwag sa amin. Ano po ibig sabihin nito? Huwag sa amin, Panginoon. Huwag sa amin, O Panginoon. Huwag sa amin. Ang ibig sabihin ni Propeta David, huwag sa aming mga tao ang kapurihan. Huwag kami ang purihin. Sino ang dapat purihin? Kundi sa iyong pangalan, magbigay ka ng karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Ayan. Huwag sa amin, Panginoon. Huwag. Huwag kami ang papurihan. Huwag kami ang paglingkuran. Huwag kami ang sambahin at luwalatiin. Ang ibig lang sabihin ni Propeta David. Bakit nga yung mga iglesia ngayon sa huling araw pinupuri, sinasamba yung Papa sa Roma. Niluluwalhati si Birhen Maria, matagal ng patay. Hanggang ngayon, nasa libingan pa si Pedro, si Tomas. Bakit ko takot yung mga santo, pati si Lorenzo Ruiz, kung sino-sino, may kalunsad pa. At patuloy na dumarami ang mga Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Kung pupunta sa Africa ang Papa ninyo, gumagawa ng panibagong Diyos doon. Kailan lang, may benitify na naman sila na Diyos-Diyusan ng mga itim sa Africa. Bakit ganon? Mga kapatid, samantala, ang wika ni Propeta David, huwag kami, huwag sa amin, ang kapurihan para sa iyo, ang karangalan. Bakit? Dahil ikaw ang may kagandahang loob at ikaw ang may katotohanan. Dahil sa iyong katotohanan. Ano ba ang katotohanan na tinutukoy dito ni Propeta David? Sa aklat ni Apostol 1:17, banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo, O Diyos, ay katotohanan. Mga kapatid, ngayon, ano pa ang sinasabi ni Propeta David tungkol sa ating paksa? 115:2 ng awit. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ayan. Dito, ang maraming mga bansa
ng kanilang kapanahunan, palibhasa ang Diyos ng mga Israel ay Diyos na Espiritu. Sa San Juan 4:24, kung ano ang Panginoong Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Walang laman at walang buto. Kaya nga ang mga bansa, ang mga hentil, nagtatanong sa mga Israelita, sino ba ang Diyos ninyo? Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang wika ni Propeta David 115:3, ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Hindi ba kapatid na Cirilo, ang Diyos ayon sa inyong mga aral ng mga nakaraang mga pagsamba, ang Diyos ay nasa lahat ng mga dako? Totoo po yun. Ang Diyos po ay walang dako na hindi kinaroroonan. Ang Diyos po nasa langit. Ang Diyos po nasa lupa. Ang Diyos po nasa bahay natin. Ang Diyos po nasa daan na ating dinadaanan. Ang Diyos po nasa lahat ng dako. Bakit? Bakit ngayon sinasabi ni Propeta David, ang Diyos namin ay nasa langit, di wala ika sa lupa? Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, ang ating tunay na Diyos, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng bansa ng Israel, nasa kaitaas-taasan. Bakit? Siya po ang sumasa ibabaw ng lahat. Ito hindi maintindihan ng mga tao. Ang ibig lang sabihin ng nasa langit, sakop na niya ang lahat. Nasa langit ka. Hindi ba sumakay ka ng eroplano? Pag nasa 35,000 feet na tayo sa kalangitan, di ba? Tumingin ka sa bintana ng eroplano, kita mo na halos buong mundo. Mas mataas, mas kitang-kita mo. Hindi naman tayo tataas ng sobra kung naka-aeroplano lang. Kailangan sumakay ka ng rocket ship. Makarating ka sa buwan para makita mo ang buong lupa. Ang Diyos, mas mataas pa sa buwan. Mga tagapakinig po namin, ang ibig sabihin, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, paano lubos na ipinakikilala ni Propeta David sa lahat ng mga tao, ang pagluwalhati, pagpupuri, pagsamba at paglilingkod ay talagang dapat iukol lang ng lahat ng tao sa Kanya at hindi kay Birhen Maria, hindi sa Papa sa Roma, hindi sa sugong anghel, hindi sa diksyonaryo ng Biblia, hindi sa kung sino-sinong mga mararangal na mga tao na dinidiyos, pinapanginoon ng mga tao. Unang Kronika 29:10 pababa hanggang 16. Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. Pinuri niya ang Panginoon sa harap ng kapisanan at kanyang sinabi, mga kapatid, O Panginoon na Diyos ng Israel, na aking Ama, magpakaikailanman, purihin ka. At sa 29:11, bakit? Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, iyo ang kapangyarihan, iyo ang kaluwalhatian, iyo ang pagtatagumpay, iyo ang karangalan, lahat ng nanga sa langit, eto na po, at lahat ng nanga sa lupa ay iyo ang kaharian. Panginoon, ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat, ang mga kayamanan, ang karangalan, nagmumula sa iyo. Ikaw ang nagpupuno sa lahat. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan, kalakasan, nasa iyong kamay, pagpapadakila, pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat ng mga bagay nagmumula sa iyo at ang iyong sarili ibinabalik namin o ibinibigay namin sa iyo. Mga tagapakinig, ito po isang pagkakataong maghahandog ang bansa ng Israel, isang handog na hindi sapilitan, kusang loob. Kung babasahin ninyo lahat, mga kapatid, nagsipaghandog sila ng kanilang mga nakakayanan, mga ginto, mga pila, kung ano-ano. At sa galak nga po ng lalaking si David, siya po ay nagsalita sa harap ng bayan. Ipinakilala ni David ang lahat ng bagay nang galing lang sa Diyos. Siya ang bumubuhay,
Siya ang nagpapagaling, siya ang nagdaragdag sa atin ng ating mga kalakasan, kagalingan. Siya rin ang nagpapadakila sa atin. Siya rin, mga kapatid, ang nagbibigay ng lahat ng ating mga tinatanggilik. At kung tayo man ay naghahandog sa Kanya nung kanilang kapanahunan na ipinag-uutos ang ikapo, yon ay galing sa Diyos. Ibinabalik lamang ng mga Israelita sa Diyos at kanilang ipinagpapasalamat. Napakaganda po. Sa makatwid, tama si Propeta David, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, ang wika ni Propeta David. Huwag kang pupuri sa ibang Panginoon. Yung Panginoon lamang na si ako, yaong ako nga. Yon nga po yung Yahweh. Yon nga po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ngayon, alin po baga naman ang ikalawang bahagi ng ating paksa na sinasabing huwag mong lilimutin ang lahat niyang mabubuting gawa? Alin po baga ito na ipinag-uutos din ni Propeta David sa kanyang kaluluwa na bahagi ng ating paksa sa 103 at versikulo 2 ng Aklat ng Mga Awit na nagsasabing huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Eto po, purihin mo o kaluluwa ko ang Panginoon. Bakit? Ito ang nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasamaan o mga kasalanan. Ano pa? Nagpapagaling ng lahat mong mga sakit o mga karamdaman. Ito po'y dapat nating maunawaan, yung Diyos na tunay na lumalang ng lahat ng bagay, Diyos ng bansa ng Israel, ito po ang bumubuhay, nagpapagaling, nagpapalakas sa atin, nagpapatawad ng ating mga karamdaman. Hindi po ito kamukha ng Diyos ng mga hentil o nasa labas ng bansa ng Israel. Kumbaga sa huling araw, hindi ito ang Diyos. Ito po ang tunay na Diyos na hindi Diyos ng mga hintil na may mata hindi makakita, may ilong hindi makaamoy, may tenga hindi makarinig, may paa, may kamay hindi makagawa ng anuman. Ito ang buhay na Diyos. At sa 103:8, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan, maawain, mapagbiyaya, mapagbigay, mabanayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob. 103:5, na siyang bumubusog sa iyong bibig. Ito po nagpapakain sa atin. Itong Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, siya po nagpapakain sa atin. Na anupat ang iyong kabataan, ito'y maganda, ang iyong kabataan na babagong parang agila. Abay, kung ito po ay ating lubos na pananampalatayanan, tandaan ninyo, mga tagapakinig po namin, ang pakiramdam ninyo, lagi kayong bata. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo, bagaman ang aming pagkataong labas ay tumatanda, humihina kamukha ng inyong lingkod, 72 anyos na, mahina na, at meron pang mga karamdaman, ngunit ang aking pagkataong loob ay lalong bumabata, ang aking pagkataong loob ay lalong lumalakas. Mga tagapakinig, sa pamamagitan po ng Diyos, ng tunay na Panginoon, ng lahat ng natao na siyang dapat nating paglingkuran. At sa 103:4, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. Saan tayo tutubusin? Sa impyerno. Tumutubos ng ating buhay sa pagkapahamak at sa mga kapahamakan sa buhay natin dito sa lupa. At sa ikalawang pagparito, kung tayo po naglilingkod sa tunay na Diyos na ito, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, mga tagapakinig, tutubusin tayo sa impyerno, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Ang ating Panginoon Diyos mapagpahinuhod, mga tagapakinig at mga magulang. Pero, siya po ay Diyos na makatarungan. Ang bawat isa, binigyan niya sa, ibinigay niya sa sanglibutang ito, ang bawat isa sa atin, meron tayong aklat ng mga gawa. Napakinggan natin yan.
Ang bawat isa hahatulan ayon sa ating ginawa. Kaya nga ang Diyos ay katarungan. Ang Diyos nga ay pag-ibig. Pero kung hindi naman natin siya susundin, mas marami pa tayong pagluwalhati at pagpuri sa mga santong kahoy, sa mga ginto, sa mga pilak. Sa ikalawang pagparito, kalunos-lunos. Tayo po ay itatapon sa impyerno. Kaya unawain natin ang sinasabi ng Espiritu Santo sa ating paksa. Kaya nga sa atin po sa huling araw na ito, 2015 na, kapatid na Cirilo, paano po natin matitiyak sa huling araw na ito na napakarami nga pong bulaang iglesia at bulaang Kristo at bulaang propeta nagtuturo ng kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan at mga Panginoon. Paano natin ito makikilala? Sino po itong Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ayon sa Bagong Tipan? Hayaan ninyo ang Biblia ang magpaliwanag. Buksan po ninyo ang Romanos Kapitulo 9, versikulo 5, na sinalita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Nasa kanila ang mga magulang. Sino ba yung mga magulang na tinutukoy? Si Abraham, si Isaac at si Jacob. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Bakit sinasabing sa Israel? Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob o sa bansa ng Israel, mula ang Kristo ayon sa laman. Nagkatawan tao nga po ang Panginoong Jesucristo. Pag sinasabi pong nagkatawan tao, hindi po siya tao. Ang Panginoong Jesucristo po, Espiritu. San Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. Paano nagkaroon ng laman at buto? Nagkatawan tao. Kaya nga kung bakit nagkatawan tao, sa Filipos 2:5 hanggang 10, basahin ninyo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawan tao, tumulad sa isang tao, nagbigay ng halimbawa. Kaya naman mga magulang, ang wika sa Filipos din Kapitulo 2, versikulo 10, sa pangalan ni Jesus iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa at ng nasa ilalim ng lupa. Kaya po siya rin yung nasa langit na Diyos. Siya rin yung Jehova. Siya rin yung ako, yung ako nga. Siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At kahit na po basahin natin sa Bibliang English King James Version, 1611 version, whose are the fathers? Romans 9:5. Whose are the fathers, and of whom as course concerning the flesh Christ came, who is over all, God blessed forever. Amen. Ayan po. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo mismo, meron pa bang ibang Diyos maliban sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? At sino nga po ang Diyos na ito? San Juan 18:4. Si Jesus nga na nakakataho ng lahat ng mga bagay, nasasapit sa kanya ay lumabas at sa kanila'y sinabi, sino ba ang inyong hinahanap? Ito po yung pagkakataon sa Getsemani na ang isa sa kanyang mga apostol na si Judas Iscariote ay maipagbili na siya ng 30 putol na pilak. At ang ginawa po ng mga punong saserdote, inutusan si Judas na hanapin na si Jesus. Binayaran na nila ng 30 putol na pilak Ang ginawa naman ni Judas, nalaman niyang nananalangin sa Jerusalem kasama ang 11 apostoles sapagkat hindi nga po siya kasama. Nanguna siya sa paghanap sa Panginoong Hesus at sabi niya sa mga sundalo, ang halikan ko, ito ang Kristo. Alam po ba ninyo kung bakit kailangan meron pang senyal? Sapagkat ang mga Hudyo magkakamuka. Ang mga Hudyo po, mahaba ang buhok at mga balbasero. Hindi mo makikilala. Sino ba ang Kristo rito? Kaya ang ginawa ni Judas, ang halikan ko, damputin ninyo. At hindi lang yon. Tinan ninyo ang nangyari. 18:4, basahin natin uli ng San Juan. Si Jesus nga, si Jesus nga na nakakataho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kanya, lumabas at sa kanila'y sinabi, sino ang inyong hinahanap? 18:5,
sinagot niya sila, si Jesus nga na taga Nazaret. At sinabi sa kanila ni Jesus, ako nga. At si Judas din naman, na sa kanya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. At 18:6, pagkasabi nga niya sa kanila, ako nga, nagsiurong sila, nangalugmok sa lupa, nadapa, natisod. 18:7, muli ngang sila'y tinanong niya, sino ang inyong hinahanap? At sinabi nila si Jesus na taga Nazaret. Sumagot uli ang Panginoon, 18:8 ng Juan, sinasabi ko sa inyo, ako nga, mga kapatid at mga magulang. Anong sabi ng Panginoon Diyos sa Exodus na binasa natin kanina tungkol kay Moses? Nang tanungin ni Moises ang Diyos, ano ang pangalan mo? Nasasabihin ko sa bansa ng Israel sa Ehipto. Sabihin mo sa kanila, isinugo ako sa inyo ni ako nga ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ito ang aking pangalan. Ang wika ng Panginoon Diyos. Sa makatwid baga, ako nga, pag sinabing ako nga, nagpapatunay siya nga ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya nga nang huhulihin na siya, bukod sa hinalikan siya ni Judas Iscariote para makilala, tinanong pa siya para makasiguro, ikaw ba ang Kristo? Ako nga, na bumagsak sa lupa ang mga sundalo na huhuli sa kanya. Makapangyarihan ang Panginoon, sipin ninyo yun. Sinabi lang ako nga. Kaya nga maging sa San Juan din, 8:56-58, sinabi ng Panginoong Hesukristo, nagalak ang inyong ama na si Abraham, na makita niya ang aking araw at siya nga ay nagalak. Sumagot ang mga Hudyo at babatuhin siya. Sinabi sa kanyang wala ka pang 50 anyos. Alam ba ninyo ang pagitan ng Panginoong Hesukristo kay Abraham? Mga 1,000 taon, humigit kumulang. Wala ka pa 50 anyos, sasabihin mong nakita ka ng aming ama na si Abraham, pupukulin siya ng bato. Sinabi nga ng Panginoong Hesukristo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago si Abraham, ako nga, ako yung Diyos na nakipag-usap kay Moses na nagsabi sa kanyang isinusugo kita sa Israel, sabihin mo sa kanila, isinugo ka ni ako nga. At sa 8:24-27 ng San Juan din, mamamatay kayo sa inyong kasalanan pag hindi kayo nagsisampalataya na ako nga siya. Mga kapatid, they understood not. Sa Bibliang Ingles, Jesus spoke to them about the Father. I say therefore unto thee, 8:24 of St. John, you shall die in your sin. For if you believe not that I am here, you shall die in your sin. At sa 8:27, they understood not that Jesus spoke to them of the Father. At sa 10:30 ng San Juan, niliwanag na ng puspusan, ako at ang Ama ay iisa. Napakaganda po. Wala pong pagdududa. Ngayon, sasambahin natin, pupurihin natin, luluwalhatiin natin ang Diyos. Ngayon, ang tanong po natin bilang huling katanungan, saan nga po baga natin pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin ang Panginoon nating Diyos? Meron bang ipinag-uutos na dako kung saan lamang natin luluwalhatiin? Luluwalhatiin ba natin ang Diyos sa simbahang Katoliko? Sa simbahan ng mga Protestante? Sa mga bahay-sambahan ng mga Buddhist, kung ano-anong mga reliyon? Buksan natin ang Biblia, hayaan natin ito ang magpaliwanag. Sa 7:23 ng Ezra, anumang iniuutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Meron pong bahay ang Diyos, mga kapatid. Kung kayong mga hentil, may mga bahay kayo na pinagsasambahan ninyo, ang Diyos pa ba ang mawawala ng sariling bahay-sambahan? Mga kapatid at mga magulang, ipag-uutos sa loob ng bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos? Ang wika po sa 3:6 ng Ebreo, si Kristo ang gaya ng anak
puno sa bahay niya. Ang bahay niya ay tayo. Ang bahay po ng Diyos, tayong mga tao. Sapagkat hindi po tumitira ang Diyos sa mga bahay na ginawa ng mga bato, pilak, ng mga kamay ng tao. Ang bahay ng Diyos ang tinatawag na kaluluwa, budhi, puso nating mga tao kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Nakalimutan bang lagyan ng pangalan ang bahay ng Diyos ng mga tao, mga kapatid at mga magulang? Ikalawang unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Hudiya na pawang kay Kristo. Meron pong iglesia itinayo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, tutularan na lamang natin. At ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito po ang katawan ni Kristo. Colosos 1:18. Mga kapatid, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid baga ng iglesia. Ano meron doon sa iglesia na yon? Na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. 1:14 ng Colosos din, kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran, ng ating mga kasalanan. Bakit? Magkakaroon tayo ng kaligtasan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na bahay ng Diyos, na pangulo dito'y si Kristo, siya ang obispo, siya ang pastor, siya ang apostol, siya ang saserdote, tagapagligtas at Diyos ng ating mga kaluluwa. Sa unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo, Timoteo, kung paano dapat na uugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na buhay. Buhay po ang Diyos dito. Pag nanalangin tayo, pinakikinggan ng Diyos sa langit. Buhay ang Diyos dito. Ililigtas tayo sa lahat ng kasakunaan, ililigtas tayo sa lahat ng kasalanan, patatawarin tayo kung pinagsisisihan natin ang lahat ng ating mga nagawang mga kalapastanganan. Dito namin kayo inaanyayahan, mga kaibigan. Makipagkaisa kayo sa amin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin kailangan pumunta pa sa mga katedral na yan, mga bahay-sambahan na yan. Unang-una, puro kapaimbabawan yan. Kahit nasa loob tayo ng bahay, mapaglilingkuran natin ang Diyos, maaawitan natin, papupurihan natin, huwag nating ikakahiya ang Panginoon Diyos. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas ng Diyos sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.